bitag ang grupo sa dalawa. Ang unang grupo kasama ang mga taga-EIPD patungo ng NFA South District Office upang makuhang deliver receipt o DR na mga nasapat na bigas. Ang pangalawang grupo kasama ang mga operatiba ng SOG patungo ng Manila City Hall para makuha na ng salaysay ang mga driver at ilang pahinante ng truck. Biglang sumulpot ang may-ari ng truck na si Francisco Dio. Pinagpipilitan ni Dio na hindi daw nakaw ang bigas ng NFA dahil bayad na daw ito. Gusto mo bang sabihin na sinungaling si Administrator, si dating Administrator na ngayon ay Secretary of Agriculture na? Iba sir yung nakaw. Yung nakaw, hindi bayad yun. Hindi ba yan? So, ibig sabihin, binayaran mo na ngayon ang ginawa mo, ibibenta mo sa iba, yung iba, eto, bawal yan. Ay, hindi mo kita sa kita na Sa palengke talaga, sa taong bayan. Ay, di wala ko yan. Kaya nga, bigas ng taong bayan yan. Wala kang karapatang ibenta sa ibang mga commercial warehouses yan. Sa taong bayan ang bigas. Ngayon, dahil binenta mo sa commercial warehouse, wala akong bigyan. Panliling lang o di na naman pagda-divert, pag nanakaw pa rin. Kaya kung bayad mo sa NFA, pwede mong ibenta yan na dapat mapunta sa tao may binibenta mo sa mga negosyanteng in-check, mga mayayaman. Hindi, ganito sir. Para kasi Robin Hood, nagnanakaw. Para sa mahihirap, binibenta mo sa mga mayayaman. Baliktad. Maya-maya, dumating na mga tauhan ng EIPD ng NFA mula sa South District Office. Sa ipinakitang resibo, lumalabas na sa palengke ng Parañaque dapat i-deliver ang dalawang truck ni Dio at hindi sa warehouse sa Santa Ana, Manila. Binilang muli ng mga representante ng NFA EIPD ang mga bigas sa truck ni Dio. Lumalabas, 108 na sako ang bigas ang nasa truck na may plakang XJP 804 at 135 naman ang nasa truck ng RAY 118. Matapos bilangin, dinala na ito sa NFA South District Office sa FTI Taguig. Sinusundan namin itong dalawang truck na nahuli na nag-divert kasama yung mga taga-NFA EIPD. Medyo delikado itong ginagawa namin dahil babalik kami dun sa South at walang katiyakan kung anong mangyayari. Pero trabaho to, so naka-alerto yung grupo ng bitag pabalik dun sa South FTI para ihatid to. Pero maingat yung aming grupo. So, nandito na kami South Superhighway to the destination, dun sa FTI. Pagdating sa NFA South District Office, pinablatter namin sa gwardya ang dalawang nahuling truck ni Dio. Kinabukasan, muling tinungo ng bitag ang unit and compound sa FTI Taguig. Nakausap namin si Johnny Flabiano, manager ng NFA South District Office. Ayon kay Flabiano, dapat sa Parañaque ang bagsak na mga nasabat na bigas. Another outlet is another thing. Yes. Because you are depriving your service area. Yes. That is supposed to be intended for the for the end consumers. The end user. Parañaque. Yes. To be served by your market. Handa daw makipagtulungan si Flabiano sa bitag. Ito'y upang maiwasan ang pagdadivert ng mga bigas sa kanyang distrito. Sinamahan kami ni Manager Flabiano sa Blossom's Warehouse upang makaharap ang supervisor na si Ramon Sebastian. May patakaran ng NFA. Bawat delivery ng truck na may kargang bigas patungong palengke, dapat may nakasakay na representante ng NFA na tumatayo bilang escort. When nagkaroon ng transactions dito, walang nag-report sa amin na kasi meron na yung office order sila na talagang mag-report sila dito. Sino yung nakasign? Yung tatlo yung nakasign sa akin naman. So wala hindi sila nag-report dito. So I was presumed absent sila o baka naman sa kabila. Na-interview kong isa kanina, ito si Mr. Caigo, sabi na doon daw sila sa kabilang bodega. Nang makausap ng bitag ang isa sa mga escort na dapat ay sasakay sa nahuling truck. Kasi hindi ba ikaw ang nakatalagang mga delivery? May delivery? Ayaw ko rin sir. Noong araw pa yan, ayaw ko talaga sumampa dyan. Kahit sa beses, hindi pa ka nakasampa dyan. Panahon pa pag-umpisa yung mga escort dyan, hindi pa ka nakasampa dyan kahit sa beses. Bakit ayaw mo sumampa? Ayaw ko dyan, hindi ko ipapalit yung trabaho ko dyan. Kaya naman parang sadyang nag-a-absent ang mga escort kapag truck ni Dio ang kanilang sasamahan. Alam nila
ang modus operandi ni Tio ang mag-divert. Sunod na tinungo ng bitag ang main office ng NFA para ipakita kay NFA Administrator Gregorio Tan at ilang opisyales ang aming video footage. Tinanong din namin kay Administrator Tan kung legal ba ang pagre-remail at pagre-resack ng mga bigas ng NFA. It should be appropriately leveled. Exactly. So, only those that are not remilled but of original milling should be allowed not to have a remilled label on it. Kasi nakalagay ko minsan doon deceiving. Iba na, parang US rice, etc. Galing pa ilan din. Yun talagang misleading yan. Ipinakita din ng bitag ang pag-aasta ng kanilang investigador na si Francis Mabini. Ayon kay Attorney Ding Catis, Assistant Chief ng EIPD NFA, bibigyan nilang hanggang Lunes para makapagpaliwanag bago sampahan ng kasong administratibo at kriminal ang mga sangkot sa diversion. As far as the respondents, those retailers is concerned, we have already issued their summons and already gathered evidences for purposes of filing the case against them. We are just awaiting for the response to our summons. Yesterday, nag-create kami ng a committee to look into the drafting of guidelines, new guidelines for us to follow when it comes to apprehensions like what we just had. And then we are now drafting a memorandum of agreement with either PNP or any other law enforcement agencies, so we could go out, let's say, a composite team every time when we go on enforcement. Nakita ng bitag ang kahinaan ng batas ng Presidential Decree No. 4. Sa aming programang Bahala si Tulfo sa TV, nakapanayam namin si Senator Ramon Magsaysay Jr., Chairman ng Senate Committee on Agriculture. Yan, may mga off and on, may narinig kami dyan, ano? At nagkakaroon nga ng mga investigations and also on-the-spot inspections. Okay. Pero matindi itong mga sindikato, tama ka dyan, there are some involved insiders of the NFA. And maybe kung nahuli na sila, dahil na napaka-malawak ang profits dyan, profit motive, no? Yes. Tuloy-tuloy. So parang parang langgam yan eh. Yes, sir. Hanggang may asukal papasok at papasok, ano? Yes, sir. So, if it is privatized, then siguro yung security and the discipline will be introduced. And baka mano na yan, masugpo na yan. Mensahe ng bitag sa mga sindikato ng rice diversion. Patuloy kaming nakatutok at nagmamanman sa inyong mga aktibidades. Huwag na huwag kayong pahuhuli.